Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for May 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Virgo, let's see your what's coming to you ngayong May. Confidence. Ayan. So, I think ngayon, no, mas malakas ang loob mo na i-follow yung passion mo. Kasi alam mo na meron ka ng sapat na kaalaman, ng skills, no? Para ipagpatuloy yan, finally gawin na yan. Kasi pwedeng dati, medyo nagdadalawang isip ka kasi pakiramdam mo, kulang pa yung kaalaman mo or meron ka pang kailangang improve. But now, you are more confident. At maari ring meron ka ring mga gagawin ngayong May na magbo-boost ng confidence mo, especially sa yung physical appearance. You will focus on taking care of yourself, yung mga self-care, self-love na yan. I-improve mo yung sarili mo. Ayan. And also, meron ding peace of mind. Ayan. Maganda to kasi katahimikan ng isip, 'di ba? Mahirap pag walang peace of mind, magulo ang isip, laging stress. So, yung iba naman, pwedeng merong magre-reach out sa inyo to say sorry, kumbaga, hingi ng tawad, no? May kipag-ayos, making peace. Or pwedeng ikaw magre-reach out ka sa tao para maayos na kung ano yung naging problema or issue ninyo before. And you also have a lot of energy ngayong May. Maraming trabaho, maraming kailangang gawin. But you are ready, no? Kumbaga, kumpleto tulog mo. Kasi kapag kumpleto ang tulog natin, no? Marami tayong energy na marami tayong na-accomplish. So, let's see your overall energy. You have the 5 of Wands. Mas ka ngayon? Competitive. Pagdating sa trabaho, business, career, kumbaga, you are keeping up with your competitors. So, kung may business ka, talagang nakikipagsabayan ka rin sa kakompetensya mo. Kumbaga, healthy competition rin naman. Kung meron kang trabaho, you are stepping up. Kumbaga, gusto mo rin na mapansin ka, no, sa trabaho, sa career. You also have the 2 of Cups for your challenge. So, yung iba sa inyo, pwede magkaroon ng challenging situation sa isang romantic connection, relationship. Normal naman yan. Minsan, kailangan talagang, may pag-awayan, no? Para mas lalo nyo pang makilala yung isa't isa. At doon mo malalaman kung ito bang person naka-deal mo gusto mong makasama for a long time or ayawan na, 'di ba? So some of you naman pwede magkaroon ng challenges sa inyong business partnership. Na kung kayo ay merong ka-partner sa negosyo, pwede magkaroon ng misunderstanding. Meron mga bagay na hindi kayo pagkakasunduan. So importante diyan open communication. Your opportunity, you have the Tower. Ooh. Meron kang kailangang i-release. So, kung yung iba sa inyo, parang nag-iipon ng sama ng loob, iwasan nyo yun kasi baka mamaya bigla kayong matrigger at sumabog. Bigla na lang kayong makapagsalita na hindi maganda sa iba. Oo. So, you also need to distress. Oo. Kung meron kayong issue or problema sa ibang tao, you have to be open to them para at least alam nila, aware sila, lalo na kung nasa toxic environment kayo tapos meron dyan magsasamantala pa sa sitwasyon na pwedeng lalo pa kayong pag-aawayin, gagawan pa ng intriga kaysa sa ikaw mismo ang haharap at makikipag-usap. But I also feel like this energy of release is para maliwanagan ka sa mga bagay na kailangan mong i-let go. So, ngayon may opportunity ka na i-let go yung mga bagay na hindi na nagsaserve para sa'yo. Oo.
Can be anything. Like say for example, mga hinuhoard mo na mga baso na hindi naman nakailangan, nakakasikip lang sa lagayan, no? So, pwedeng i-donate mo yan, ipamimigay, or ibebenta, 'di ba? So, magiging kapaki-pakinabang pa yan. Kumbaga, mako-convert mo yung energy niyan. Let's see your blessing. The blessing is the King of Swords. So much wisdom. I think yung iba sa inyo, Virgo, mas magfo-focus kayo sa pagpapaunlad ng inyong kaisipan, kaalaman. So, yung iba may blessing kayo of learning something new. Maaring mayroon kayong opportunity na ma-improve ang inyong knowledge, no? Makapag-aral, makapag-enroll sa isang course na kung saan very much interested kayo. And eventually, kayo rin naman ang makikinabang dyan dahil, syempre, pag ginamit nyo yung inyong napag-aralan at may expertise kayo dyan, mas may magandang pwesto, opportunity sa inyo, lalo na sa career, no? Ayan, no? Ikaw daw ay boss. You are about to take bigger responsibilities. Oo. So, sa trabaho, pwedeng ikaw ay mapopromote or mas bibigyan ka ng tawag dyan, leadership role ng boss mo. Pwedeng magiging OIC ka. Yan. Mas marami nga lang responsibilities. But of course, since you are the boss, no, yung iba sa inyo pwedeng magkakaroon ng sarili nyong negosyo. You have energy ng outlier. So, you're going to change how the games are played. So, yung iba sa inyo, unconventional yung inyong earning capabilities. Hindi to yung pangkaraniwan na tatrabaho sa office, ganyan. Example, work from home setup, no? Nakagawian na ng mga tao na lalabas ng bahay para magtrabaho, then uuwi. Sa inyo, you can earn money, no, at the comfort of your home. Yung iba naman sa inyo, may mga papasuking investments. Oo, maaring mag-i-invest kayo sa real estate, lupa, bahay, mga gamit na kung saan pwede mong ayusin tas ibebenta mo. Pwede ring online selling. Some of you naman pwedeng sa stock market, aaralin mo yung stock market, tapos susubukan mo paunti-unti, and eventually, mas malaki yung kita mo kasi alam mo yung ginagawa mo, 'di ba? O, 'di ba? Two of Pentacles, you are going to handle multiple streams of income. And the Seven of Pentacles is about potential success. So, ang importante is consistent ka sa ginagawa mo para makita mo rin yung resulta, yung pinagpaguran mo, yung bunga ng mga pinagpaguran mo. So, sa love life, yung iba, meron ditong red flags. Okay? Engagement, wedding. So, kung may plano kayong magpakasal, mag-asawa, mag-settle down, ito yung time na kailangang maging aware ka kung itong person that you're dealing with ay may red flags. Pay attention to red flags. Kasi pwedeng, in love ka tapos hindi mo nare-realize na marami palang red flag yung person mo. Tapos, tinuloy po pa rin yung pag-aasawa and eventually nagsisi ka. Parang yung yung kwento ni Carla Abellana, no? Sabi niya nung ikakasal sila ni Tom Rodriguez, nakikita niya na yung mga red flags. Pero, tinuloy pa rin niya. Oo. So, ang ending, di rin naman sila nagtagal, naghiwalay rin. Kasi, existing na yung red flags bago pa sila mag-asawa. So, kumbaga, kung pinapakitaan ka na ng red flags, take it as a blessing, no? Kasi, parang, yun yung sign na tinatanggal ka dyan sa situation na yan. Binibigyan ka ng option, no? Ng decision. Siyempre, may free will tayo. Yung iba nabubulagan sa relationship. Queen of Wands. So, this is freedom. And Eight of Wands, travel. So, I feel like, yung iba sa inyo, kung sa tingin nyo, the person that you're dealing with is may red flags, you have to be open about it. Communicate ng maayos. Lalo na kung may wedding na nakasama rito. Kasi, syempre, 'di ba? Ayaw naman natin na
Kung kailan na ikakasal na, saka na kayo magkakaroon ng issue, 'di ba? But some of you, maaring you will free yourself from this situation, lalo na kung may red flags ang isang relationship. A two-faced friend, o yung iba sa inyo, maaring meron kayong kaibigan na doble cara. Oo, hindi totoo sa sarili. Mag-ingat sa mga ganyan. Pay attention to your finances. So, kailangan daw i-monitor mo ng maayos ang iyong kaperahan. Be careful, do not take risk. Okay, pagdating sa mga risky part, no, yung tipong masyadong risky, iwasan muna daw during this time. Not unless alam mo yung ginagawa mo. Pero kung hindi ka sure, wag muna. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye!